Mainit ang sikat ng araw sa ibabaw ng lungsod, sumasalamin sa mga bubungan ng mga gusaling dikit-dikit, humahalik sa basang aspalto mula sa umagang ambon. Ang trapiko ay mabigat, gaya ng palaging eksena sa umaga, businahan, reklamo, at mga taong nag-uunahan sa bawat tawiran. Sa kalagitnaan ng karaniwang kaguluhang ito, isang gusali ang kapansin-pansing tahimik ngunit makapangyarihan, isang modernong estrukturang may salaming harapan at malaking tarpaulin sa taas ng pinto, nakasulat, Templo ng Buhay Evangelical Church, Pastol Silas Pedroso, Tagapanguna. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa loob ng gusaling iyon, nagsisimula pa lamang ang serbisyo ng linggo. Nakatayo si Pastor Silas sa likod ng pulpito, suot ang itim na Amerikana, hawak ang mikropono na tila isang espada, handang sumugod sa digmaan. Ang kanyang tinig ay malalim, matalim, at walang alinlangang tumatama sa bawat sulok ng silid. Mga kapatid, simula niya, malalim ang paghinga. Ang katotohanan ay hindi palaging komportable. Pero narito ako hindi upang aliwin kayo, kundi upang gisingin kayo. Tahimik ang congregation. Ang ilan ay agad na tumango. Ang iba ay nagbukas ng Biblia. Lahat ay nakikinig. Bakit tayo mananalangin sa isang babae? Bakit tayo luluhod sa isang nilikha, at hindi sa lumikha? Tumigil siya saglit, tiningnan ang buong silid. Si Maria ay tao. Siya ay ginamit ng Diyos, ngunit siya ay hindi Diyos. Hindi siya tagapamagitan. Isa lamang siyang ordinaryong babae na ginamit para sa isang layunin. May mga sumigaw ng ni Amen. May pumalakpak. Ang ilang kabataan ay nag-record sa cellphone nila para maipost mamaya. Hindi ito bago. Tuwing linggo, bahagi ng sermon ni Pastor Silas ang pagtuligsa sa Katolisismo, lalo na sa debosyon sa Birhen Maria. Mula sa likuran ng pulpito, inilabas niya ang isang rosaryo, tila isang props sa kanyang pagtatanghal. Itinaas niya ito sa air. Tingnan niyo ito, anya. Isang string ng beads. Ito ba ang magliligtas sa iyo? Hindi. Ang rosaryo ay walang kapangyarihan. Ito ay isang instrumento ng panlilinlang. May mga nagtatawanan sa kongregasyon. Ang ilan ay nakangiti habang sumasabay sa kanyang retorika. Alam ni Silas na ang ganitong uri ng pangungusap ang pinakamabisa upang patibayin ang kanyang otoridad. Pagkatapos ng sermon, naglapitan ang mga miyembro para batiin siya. Si Mang Romy, isang matandang elder, ang nauna. Pastor, saludo ako sa katapangan niyo. Lalo na doon sa sinabi niyong walang silbi ang rosaryo. Naramdaman ko talaga ang presensya ng Diyos. Salamat, kapatid. Dapat tayong maging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan, sagot ni Silas habang binabati rin ang iba. Lumapit si Carla, dating Katoliko. Pastor, minsan po naiisip ko kung paano ko nasayang ang mga taon ko noon. Araw-araw akong nagrorosaryo, pero wala pala akong tunay na relasyon kay Jesus. Buti na lang at napunta ako rito. Ang mahalaga ay naliwanagan ka na ngayon, tugon ni Silas, seryoso ang mukha. Hindi tayo tinawag para sundin ang mga tradisyon ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Sa kanyang pag-uwi, hindi na niya inalis ang Amerikana. Sumakay siya sa kanyang SE, isang Fortuner na regalo ng simbahan sa kanya noong anibersaryo ng ministeryo. Sa bawat pag-ikot ng manibela, nararamdaman niya ang bigat ng sariling tagumpay. Ngunit sa isang iglap sa salamin ng kotse, tila may aninong dumaan sa likod. Isang babae. Napalingon siya. Wala. Napailing siya at napabuntong hininga. Pagod lang siguro ako, bulong niya sa sarili, sabay pihit ng radyo at patugtog ng instrumental worship song. Pagdating sa bahay, naamoy agad niya ang ginisang bawang. Naroon si Marta, ang kanyang asawa, abala sa kusina. Suot nito ang simpleng duster at nakapulupot ang buhok. Kamusta ang service? Tanong nito habang naggagayat ng sibuyas. Mainit. Mabigat. Pero matagumpay, sagot niya habang umupo sa mesa. Naiparating ko ang mensahe. Tumango si Marta. Tahimik. Maya-maya ay nagsalita. Si Maria na naman ba ang paksa mo? Saglit na natahimik si Silas. Parte lang. Hindi naman ang buong sermon. Alam mo naman, mahalaga na ipaliwanag ang mga maling katuruan. Hindi sumagot si Marta. Tumingin lang sa kanya, saglit, bago bumalik sa ginagawa. Sa hapagkainan, sabay-sabay silang kumain ng sinaing, ginisang munggo, at pritong tilapia.
Si Esther, 17, ay nakatutok sa cellphone, nag-scroll. Si Samuel, 7, ay masiglang nagkwento. Daddy, alam mo ba, gumawa kami ng coloring page ni Jesus kanina. Tapos sabi ni teacher Nina, dapat raw tayong magtiwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ngumiti si Martha. Ay, ang bait naman ng anak ko. Ipakita mo kay Daddy mamaya ha. Pero si Silas ay tila malayo ang isip. Hindi niya maintindihan pero may kakaibang bigat sa dibdib niya. Para bang may hindi siya masabi kahit sa sarili. Tiningnan niya ang anak, si Samuel, na abala sa pagkukwento tungkol sa klase. At sa isang iglap, tila may bumulong sa loob niya. Anak, bakit mo ako inuusig? Napalingon siya, ngunit walang nagsalita. Wala ring nagbago sa paligid. Tahimik ang lahat. Silas, okay ka lang? Tanong ni Martha. Ha? Naman. Napilitang ngumiti siya. Pagod lang siguro. Kinagabihan, habang lahat ay tulog, lumabas si Silas ng kwarto. Bumaba sa sala, tahimik. Naupo sa sofa, hawak ang isang tasa ng malamig na kape. Tahimik ang buong bahay, tanging tunog ng orasan ang maririnig. Tumingin siya sa altar sa gilid, kung saan may nakalagay na malaking Biblia, isang kandila, at isang framed na picture ng krus. Wala siyang makitang rosaryo, hindi kailanman naglagay si Martha nyon. Pero sa gabing iyon, parang may pakiramdam siyang may nawawala. Tumayo siya, naglakad sa harap ng salamin. Tumingin sa sarili. Mahaba ang araw, puno ng papuri. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila pagod, mas lalim pa sa karaniwang pagod. May bakas ng pag-aalinlangan. Hindi. Hindi maaari. Pastor siya. Alam niya ang doktrina. Alam niya ang tama. Hindi ba't siya ang nagturo nito sa daan-daang tao? Pero bakit, sa loob-loob niya, hindi siya mapakali? Hindi niya alam na sa susunod na mga araw, ang tanong na iyon ang sisira sa mundo ng katiyakang kanyang itinayo sa loob ng 23 taon. Matapos ang sermon ng linggo, muli na namang naging sentro ng atake ni Pastor Silas ang rosaryo. Walang pag-aalinlangan, walang pagpipigil, diretsyo at matalim. Ipinakita niya sa buong congregation ang kanyang ebidensya, isang rosaryo na anyay simbolo ng panlilinlang, kasangkapan ng idolatriya, at patunay ng pagkabulag ng maraming Pilipino sa tinatawag niyang religiyon ng tradisyon. Gaya ng dati, sumabog ang palakpakan. Tumango ang mga matatandang miyembro. Tumawa ang mga kabataan. Isa na namang matagumpay na mensahe, ayon sa kanilang tingin. Sa labas ng simbahan, ang araw ay nasa tuktok na ng langit. Mabigat ang hangin at ang mga miyembro'y masayang nagsisikipan palabas habang pinupuri ang sermon. Ang tapang talaga ni Pastor, bulong ng isa. Ang sarap pakinggan kapag nilalantad ang kasinungalingan ng mga Katoliko, sabat ng isa pa. Silas, nakatayo sa may hagdanan ng pintuan, nakangiti habang kinakamayan ang mga lumalabas. Nakasanayan na niya ang eksenang ito. Isang linggong trabaho, isang oras na pagsabog ng salita, at isang buong hapon ng papuri. Isang ritual ng kumpirmasyon sa kanyang katayuan. Ngunit ngayong araw, may kakaibang pangyayari. Habang binabati niya ang huling grupo ng mga miyembro, napansin niya ang isang babae na hindi pamilyar sa kanya. Nakatayo ito malapit sa gilid ng pinto, tahimik, hindi nakikisalamuha, ngunit malinaw na nakikinig kanina pa. Nakasuot ito ng simpleng bestida na kulay puti, may manipis na belo na parang hindi na uso, at ang buhok ay puting-puti. Hindi siya mukhang regular na dumadalo. Walang bitbit na Biblia. Wala ring name tag gaya ng mga bisita. Ngunit may presensya siya na hindi maikakaila, mapayapa, ngunit matalim. Parang may alam siyang hindi alam ng iba. Nang mapansin ni Silas na nakatitig ito sa kanya, marahan siyang lumapit. Magandang hapon, ma'am. Bisita po ba kayo rito? Tanong niya, propesyonal ang tono, ngunit may halong interes. Tumango ang matanda. Pastor. Dumaan lang ako. Nakita ko ang simbahan at naisipan kong pumasok. Salamat po sa pagbisita. Naway na bless kayo sa mensahe. Ngumiti ang babae. Banayad. Halos hindi gumagalaw ang labi. Naman. Napakahalaga ng mga sinabi niyo tungkol kay Maria. Napataas ang kilay ni Silas, hindi agad sigurado kung iyon ay puri o pangungutya. Totoo po. Kailangan pong linawin ang katotohanan, lalo na sa mga paniniwala na lumilihis sa Ebanghelyo. Tahimik na tumango ang matanda. Tila hindi siya sang-ayon, ngunit hindi rin siya sumasalungat.
Pastor, anong babae? Isang tanong lang. Sige po. Talaga bang kilala niyo si Maria? Natahimik si Silas. Para sa isang taong sanay sumagot ng mabilis, tila naubusan siya ng salita. Alam ko po ang sinasabi ng Biblia. Nabasa ko po ng maraming beses. Hindi ko tinatanong kung nabasa niyo siya, Pastor, sagot ng babae, banayad pa rin ang tinig. Ang tanong ko, kilala niyo ba siya? Napakunot ang noo ni Silas. Ma'am, siya'y ina ni Jesus. Pinili siya ng Diyos para isilang ang tagapagligtas. Pero hindi siya tagapagligtas. Hindi siya dapat sambahin. Ngumiti ang babae. Hindi po ako nagtanong kung sinasamba siya. Ang tanong ko, nakausap niyo na ba siya? Para siyang sinampal ng malamig na tubig. Ma'am, hindi po tayo nananalangin sa mga patay. Hindi tayo Katoliko. Hindi ko sinabi na manalangin kayo. Ang sabi ko, nakausap niyo na ba siya? Bilang ina. Bilang babae. Bilang disipulo na nanatili sa paanan ng krus. Walang maisagot si Silas. Hindi dahil hindi niya alam ang teolohiya, kabisado niya ito. Ngunit dahil ang tanong ay mas malalim kaysa sa literal na sagot. Tumagos ito. Umuga. Parang may umikot na bolt ng hangin sa loob ng kanyang dibdib. Pastor, patuloy ng matanda, ang bawat ina ay kilala ang kanyang anak kahit na hindi pa siya kilala ng anak. At sa mga salitang iyon, umiti siya at lumakad palayo. Ma'am, teka, tinawag ni Silas, ngunit nang lumingon siya sa paligid, wala na ang babae. Parang naglaho. Naiwan siyang nakatayo sa gilid ng pinto, hawak pa rin ang kamay ng isang miyembrong hindi niya namalayang kinamayan pa pala niya. Tulalang napatingin sa kawalan. Nang bumalik siya sa sarili, mabilis niyang tinanong ang mga ushers kung may kilala silang matandang babaeng nakaputi na bisita. Wala po, Pastor, sagot ni Jay, isang kabataang volunteer. Parang wala po kaming nakita na ganon. Sigurado po kayo? Sigurado ako, sagot ni Silas, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Kinagabihan, habang naliligo, parang naririnig pa rin niya sa kanyang tenga ang tanong, kilala mo ba talaga si Maria? Hindi siya mapakali. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa pangungulit ng di maipaliwanag na pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, balik sa normal ang kanyang schedule, prayer meeting, counseling, Bible study. Ngunit sa tuwing siya'y maghahanda ng sermon, ang kanyang isip ay bumabalik sa babae. Sa tanong, sa titig nito, at sa ngiti. Minsan, habang nagbabasa siya ng Gospel of Luke upang paghugutan ng sermon, napadako ang kanyang mata sa linyang at iningatan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. Napahinto siya. Binasa ulit. Paulit-ulit. Parang may laman ang teksto na noon lang niya nakita. Anong ibig sabihin nito, bulong niya? Ano ang iningatan niya? Bakit hindi ko ito napansin noon? Tumayo siya, naglakad sa loob ng opisina, tila may hinahanap na hindi niya mahanap. Bumalik siya sa mesa at sinubukang baliwalain ito. Ngunit habang sinusulat ang kanyang sermon tungkol sa pagbabasura sa huwad na pananampalataya, ang kamay niya ay hindi makagalaw. Walang salitang lumalabas. Napasandal siya sa upuan, pumikit, at bumulong, Panginoon, bakit ako nababagabag? Ako ba'y nililigaw ng demonyo o binubuksan mo ang aking mata sa isang bagay na di ko maintindihan? Nang gabing iyon, tahimik silang kumain ng hapunan. Si Samuel, gaya ng dati, ay masiglang nagkwento. Si Esther ay nakasimangot, nakapwesto pa rin sa cellphone. Si Marta naman ay tahimik lamang, nakatitig sa plato. Silas, biglang sabing mahina ni Marta, kilala mo ba talaga si Maria? Napalingon siya. Nabigla. Ha? Bakit mo natanong yan? Umiling si Marta. Wala. Naisip ko lang. Kanina kasi naglinis ako ng bodega. May nakita akong lumang rosaryo. Hindi ko alam kung kanino galing. Nanlamig si Silas. Itapon mo na yon. Walang silbi yan. Tahimik si Marta. Tumango lang pero hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ng hapunan, habang nakahiga, tumitig si Silas sa kisam. Hindi siya makatulog. Bumangon siya, lumabas ng kwarto at naupo sa sala. Madilim. Tahimik. Sa likod ng kanyang isipan, muling lumitaw ang imahe ng babae, ang matandang nakaputi, nakabelo, tahimik ngunit mapanlikha. At muling lumitaw ang tanong. Kilala mo ba talaga si Maria?
At sa mga sandaling iyon, ang unti-unting pagkabasag ng kanyang tiyak na pananampalataya ay nagsimula. Madaling araw na, ngunit gising pa rin si Silas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pawisan ng noo, humihinal, para bang tumakbo siya ng milya-milya. Ang puso niya ay kumakabog nang hindi niya maipaliwanag. Ang panaginip lamang ay nanatiling buo sa kanyang alaala. Nakikita pa rin niya sa likod ng mga mata ang isang hardin na hindi niya kailanman nabisita sa totoong buhay. Malawak, mapayapa, at puno ng mga rosas, puti, dilaw, at higit sa lahat, pula. Nandoon siya, nakatayo sa gitna ng hardin, tila bata sa harap ng kagandahang hindi kayang saklawin ng salita. At sa gitna ng harding iyon, lumalakad papalapit sa kanya ang isang babae. Nakasuot siya ng damit na asul, malamlam ngunit malinis, tila sumisikat sa sariling liwanag. Mahaba ang belo, at ang mga mata niya'y may lalim na hindi mababasa ng kahit sinong matalino. Hindi siya nagsalita, ngunit mumiti. Isang ngiting hindi mapanghusga. Hindi rin malungkot. Isang ngiting puno ng habag, ng paanyaya, ng pangunawa. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang kumpol ng mga rosas, at habang lumalapit siya, naamoy ni Silas ang halimuyak na kay tagal na niyang nakalimutan, ang amoy ng mga bulaklak sa bakuran ng kanyang yumaong ina. Nagising siya bigla. Wala siyang marinig kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid ng kanilang kwarto. Tahimik. Dilim, si Marta ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ngunit naroon pa rin ang amoy. Rosas. Tumayo siya, lumabas ng kwarto, at sinundan ang bango. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ito, ngunit malinaw na umaalingasaw ang bango sa buong bahay. Pumunta siya sa sala, sa bintana, sa altar, wala. Wala namang bulaklak sa loob ng bahay. Walang biniling rosas si Marta. Kahit sa labas ng bahay, wala namang tanim na ganoon. Napatingin siya sa orasan, 3:30 ng umaga. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang damdamin na umuusbong. Hindi takot. Hindi rin galit. Kundi isang uri ng pagkagising. Para bang may tinutulak mula sa loob, isang boses na matagal nang nakakulong, unti-unting lumalaya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tahimik siya. Nakakunot ang noo, malalim ang iniisip. Si Marta, pansin ang pagbabago sa kanyang kilos, ngunit piniling huwag tanungin. Si Esther ay muling abala sa cellphone, habang si Samuel ay nagkukwento tungkol sa panaginip niya. Daddy, bungad ng bata habang nilalaro ang kutsara, napanaginipan ko uli siya kagabi. Napalingon si Silas. Sino, anak? Yung babae. Yung magandang babae na nakadamit na kulay asul. Sabi niya hindi siya galit sa'yo, kahit sinasabi mo raw na masama siya. Natigilan si Silas. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Si Marta ay napatigil din, hawak ang tinidor sa ere, parang nalimutan ang susunod na kilos. Anong babae yan? Tanong ni Marta, marahang boses. Yung nasa panaginip ko. Pumupunta siya kapag tahimik na. Sabi niya, mahal niya tayo at gusto niya tayong tulungan. Mabait siya. Amoy bulaklak. Lalong nanlamig ang pakiramdam ni Silas. Samuel, sabi niya, pilit na kalmado ang tinig, baka guni-guni mo lang yan. Hindi totoo ang panaginip. Pero umiti lang si Samuel at tumango, parang hindi na kailangan pa ng paliwanag. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Silas sa opisina ng simbahan. Sinubukan niyang tapusin ang sermon para sa darating na linggo, ngunit sa tuwing sisimulan niya, ang isip niya ay bumabalik sa panaginip. Sa hardin. Sa babae. Sa amoy ng rosas. At higit sa lahat, sa sinabi ni Samuel. Hindi niya ito masabi kanino man. Hindi kay Marta. Hindi sa kanyang mga kasamahan sa simbahan. At lalong hindi sa kanyang mentor na si Pastor Antonio. Alam niya ang magiging reaksyon. Pananampalataya ang tinuturo nila, hindi emosyon. Higit sa lahat, hindi panaginip. At tiyak, isasara agad ng kanyang mga kasama ang anumang pahiwatig na may kinalaman kay Maria. Pero may bahagi ng puso ni Silas na hindi na naniniwala sa mga dating kasagutan. Parang may puwang na dati matibay na pader, ngayon ay may bitak. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Silas. Muli, nasa hardin siya. Ngunit sa panaginip na ito, ang babae ay hindi lamang umiti. Lumapit siya at inilapat ang palad sa balikat ni Silas. Mainit. Mapayapa. Anak, anya, sa boses na parang hangin na dumadaan sa tainga, huwag kang matakot. Nagising si Silas nang may luha sa pisngi.
At ang bango ng rosas ay naroroon na naman. Mas matindi. Mas buhay. At muli, nang tingnan niya ang paligid, wala siyang makitang pinanggagalingan. Kinabukasan, habang hinihintay ang kape sa mesa, biglang nagsalita si Marta. Silas, totoo ba na napanaginipan mo rin siya? Napatingin si Silas, natigilan. Si Samuel kasi. Paulit-ulit niyang kinukwento. Sabi niya, alam mo rin daw yung babae. Napalunok si Silas. Hindi siya sumagot agad. Si Maria ba siya? Tanong ni Marta, diretsahan. Hindi niya alam ang sagot. Hindi pa niya kayang aminin. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may nangyayari na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi ko alam, bulong niya. Pero hindi ko rin siya matanggal sa isip ko. Pagpasok ni Silas sa simbahan noong linggong iyon, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Sa harap ng entabladong minsang naging lugar ng kanyang lakas, ngayon ay tila kuta ng kanyang pagdududa. At sa pagharap niya sa congregation, sa paghawak sa mikropono, sa pagbasa ng mga talata, ang kanyang tinig ay hindi kasing sigla ng dati. May hinto. May alinlangan. Mga kapatid, anya, pilit pinapalakas ang boses, ang ating pananampalataya ay nakasalig sa salita, hindi sa pakiramdam. Ngunit habang sinasabi niya ito, parang siya mismo ay hindi naniniwala sa sinasabi niya. Pagkatapos ng misa, habang naglalakad palabas, isang matandang babae ang bahagyang sumalubong sa kanya, hindi ang matandang nakita niya noon, ngunit may kahawig sa pananamit, maputi ang bestida, mapayapa ang mukha. Pastor, sabi nito, panahon na siguro para makinig ka naman. At agad itong nawala sa gitna ng mga tao. Naiwang muli si Silas na tila tinanggalan ng hangin sa dibdib. Sa gabing iyon, nang mahimbing na ang lahat, bumalik siya sa hardin sa panaginip. Ngunit ngayon, mas malinaw. Mas tahimik. At sa gitna ng mga rosas, naroon ang babae, nakaluhod, nananalangin. Sa kanyang harapan, isang rosaryo. Sa paggising niya, ang amoy ng rosas ay mas matindi pa kaysa sa naunang gabi. Sa kanyang mesa, sa tabi ng Biblia, naroon ang isang rosaryo. Silas, bulong ni Marta, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kailangan tayong harapin. At doon, sa katahimikan ng gabi, pareho nilang naramdaman, nagsisimula ng gumalaw ang langit. Umuulan ng mahina sa labas ng bintana. Ang patak ng ulan sa bubong ay tila metronomo ng gabi, mabagal at malalim. Sa loob ng kanilang bahay, si Silas ay nakaupo sa sofa, isang tasa ng malamig na kape ang nakapatong sa lamisita, at ang rosaryong natagpuan niya kaninang umaga ay nakalagay pa rin sa tabi ng Biblia. Pinagmamasdan niya ito na parabang sinisiyasat ang isang bagay na hindi niya dapat hawakan. May kaba, may pagtataka, at higit sa lahat, may pakiramdam ng pagkakasala. Tahimik ang bahay. Si Samuel ay mahimbing na natutulog. Si Esther ay nasa kanyang kwarto, tahimik din sa wakas, abala sa cellphone o baka tulog na rin. Si Marta ay nasa kusina, nagwawalis ng ilang mumo sa sahig kahit gabi na. Ramdam ni Silas ang tensyon sa pagitan nila, isang uri ng katahimikan na hindi palaging galit, pero may dalang tanong na hindi pa naihahayag. Marta, basag ni Silas sa katahimikan, ikaw ba ang naglagay ng rosaryo sa mesa kaninang umaga? Tumigil si Marta sa pagwawalis. Dahan-dahang ibinaba ang walis, saka lumapit. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na tinago, Silas, sabi niya, mahina ang tinig. Siguro dahil napagod na rin akong magtago. Tumingin si Silas sa kanya, tahimik, hinihintay ang susunod na sasabihin. Hindi ako lumaki bilang Katoliko. Alam mo yan. Protestanteng-protestante ang pamilya ko. Pero noong ipinanganak si Samuel, may gabi na sobrang taas ng lagnat niya. 2 buwan pa lang siya noon. Dinala natin siya sa ospital, at habang naghihintay ako sa labas ng EA, natigilan ako sa harap ng isang imahe ng babaeng nakasuot ng asul. May mga kandila sa paanan, at may matandang babaeng nagrorosaryo sa gilid. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero hindi ako makaalis. Bakit hindi mo sinabi noon? Tanong ni Silas, halos pabulong. Kasi alam ko kung ano ang sasabihin mo, sagot ni Marta. Alam ko kung paano ka tumutugon sa mga bagay tungkol kay Maria. At sa totoo lang, ayokong masaktan ka o maramdaman mong pinagtaksilan kita. Pero sa gabing iyon, tahimik akong lumapit sa imahe. Hindi ako marunong magdasal ng rosaryo, pero nagdasal ako. Hindi ako sigurado kung paano ko siya tatawagin, kaya ang sinabi ko lang ay, kung totoo kang ina ng Diyos, kung totoo kang ina ng lahat, pakiusap, iligtas mo ang anak ko.
Huminto si Marta at pinunasan ang luha sa mata bago pa ito tuluyang bumagsak. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Samuel. Para bang wala lang. Parang himala. Sabi ng doktor, baka immune response lang daw. Pero sa puso ko, alam kong may nagbantay sa anak natin. Nabigla si Silas. Hindi dahil sa kwento, kundi dahil sa damdaming nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Hindi galit. Hindi pagtanggi. Kundi isang tahimik na pagtanggap na may hindi siya naunawaan sa loob ng maraming taon. Gaano katagal mo na akong nililihiman? Tanong niya, hindi mapag-utos, hindi mapanumbat, kundi parang bata na nagtatanong. Hindi kita niloko, Silas, sagot ni Marta. Wala akong binuong lihim para saktan ka. Hindi rin ako nagbago ng relihiyon. Basta tuwing gabi na hindi ako mapakali, tuwing natatakot ako para sa mga anak natin, tuwing may hindi ako masabi kahit sa Diyos na pinapakilala natin sa simbahan, sa Kanya ako lumalapit. Sa Kanya ako bumubulong. Sa ina. Tahimik. Walang imik si Silas. Hindi niya alam kung anong mas matimbang, ang takot na lumalambot siya, o ang aliw na parang may parte ng katotohanan ngayon pa lang niya naririnig. Alam mo ba, dagdag ni Marta, minsan, nararamdaman ko na parang may presensya sa bahay, lalo na sa gabi. Mapayapa. Mainit. Parang may nakatingin sa atin, pero hindi nakakatakot. Akala ko ako lang. Pero nang simulan mong ikwento ang mga panaginip mo at nang si Samuel ay magsalita tungkol sa babae, alam ko na. Siya nga, bulong ni Silas. Siya yung nasa panaginip ko. Palaging nakaasul. Palaging nakangiti. Hindi siya galit sa'yo, Silas, sabi ni Marta. Ni minsan hindi ko naramdaman na may galit siya. Ang naramdaman ko lang ay awa. Parang nauunawaan niya kung bakit mo siya tinutuligsa. Parang hinahayaan kanyang masaktan siya dahil alam niyang darating ang araw na babalik ka. Hindi ako Katoliko, sabi ni Silas, halos pabulong. Alam ko, sagot ni Marta. Ako rin naman. Pero mahal ko siya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Ang mahalaga, alam ko kung ano ang naramdaman ko. At alam ko kung sino ang tumulong sa akin noong walang ibang makakatulong. Tumayo si Silas, lumakad papalapit sa altar. Pinagmasdan ang rosaryo. Kinuha ito sa kamay. Mabigat. Hindi sa timbang, kundi sa presensyang dala nito. Inilapit niya sa ilong, at muling naramdaman ang pamilyar na halimuyak ng rosas. Sa dami ng taong kinutya ko dahil dito, sabi niya, mahina ang tinig. Sa loob ng 23 taon, ang rosaryo ang simbolo ng kasinungalingan para sa akin. At ngayon parang ito ang bumubulong sa akin ng totoo. Lumapit si Marta. Hinawakan siya sa balikat. Baka ito na ang oras para makinig ka naman, Silas. Hindi na siya sumagot. Pero sa unang pagkakataon, pinikit niya ang mga mata habang hawak ang rosaryo at hindi siya tinamaan ng takot. Hindi siya tinablan ng guilt. Wala ring boses na bumubulong ng maling doktrina. Ang tanging narinig niya ay ang malumanay na tinig mula sa kanyang panaginip na ngayon ay parang totoo na. Anak, hindi ako narito upang hatulan ka, kundi upang ibalik ka sa aking anak. Kinabukasan, hindi pumasok si Silas sa simbahan. Nagpaalam siya kay Jay, ang kabataang pastor na tumutulong sa mga gawain, at sinabing magpapahinga muna siya. Hindi na siya nagbigay ng paliwanag. Umupo siya sa likod ng bahay, sa lumang bangkong yari sa kahoy, at muling tinitigan ang rosaryo. Naramdaman niya ang presensya ni Samuel sa tabi niya. Daddy, tanong ng bata, galit ka pa rin ba sa babae? Ngumiti si Silas, pilit man pero totoo. Hindi ko na alam, anak. Baka hindi naman talaga ako galit. Baka hindi ko lang talaga siya naiintindihan. Gusto ko siyang tawaging Nanay Maria, sabi ni Samuel. Pwede ba yon? Hindi agad sumagot si Silas. Tumango lang. At sa pagtango niyang iyon, alam niyang may isa na namang pader sa kanyang puso ang gumuho. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan sila ni Marta mula sa bintana. Sa kanyang mga mata, may luha. Ngunit sa kanyang labi, may ngiti. Matagal na niyang ipinagdarasal ang araw na ito. At sa wakas, dumating na rin. Ang araw ng Linggo ay dumating na parang bagyo, mabigat ang ulap, mababa ang langit, at may kasamang katahimikan na hindi maipaliwanag. Sa kabila ng madilim na kalangitan, puno pa rin ang templo ng buhay.
Sa loob, naroroon ang karaniwang ingay, usapan, halakhakan, mga batang tumatakbo sa gilid, at ang musika ng praise and worship band na nag-ensayo ng huling beses bago magsimula ang serbisyo. Si Silas ay nasa likod ng entablado, nakaupo sa silyang kahoy na nakareserba para sa kanya. Bitbit ang kanyang Biblia pero hindi niya ito binubuksan. Nakatitig lang siya sa sahig, parang may hinihintay. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang puso'y may kakaibang tibok, hindi takot, ngunit hindi rin kapanatagan. Para siyang lalaban, pero hindi niya alam kung anong uri ng laban ang darating. "Pastor, magsisimula na po," sabi ng isa sa mga volunteers. Tumango siya, bumangon, at marahang naglakad papunta sa pulpito. Pag-akyat niya sa entablado, sumabog ang palakpakan. Tumayo ang mga miyembro sa paggalang. Ilang kamera ng cellphone ang nakaangat agad para kumuha ng litrato o video. Ngunit sa lahat ng iyon, si Silas ay parang hindi naroon. Para siyang nasa loob ng katawan niyang hindi niya kontrolado. "Magandang umaga sa inyong lahat," bungad niya, mababa ang tinig kaysa sa karaniwan. "Ngayong araw ay araw ng Panginoon. At tayo ay narito para marinig ang kanyang tinig." Isang pangungusap pa lang, naramdaman na niyang hindi ito magiging ordinaryong sermon. Habang nagsisimula siyang magsalita tungkol sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon, unti-unti siyang nilamon ng isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Sa kalagitnaan ng kanyang mensahe, nang tinitignan niya ang congregation, napatingin siya sa likurang bahagi ng simbahan. At naroon siya. Nakatayo. Tahimik. Nakangiti. Ang babae mula sa kanyang panaginip, ang babaeng nakabelo, nakasuot ng asul, may mahaba at maamong mukha, at mata na tila umaabot sa kaibuturan ng kaluluwa. Walang ilaw na bumalot sa kanya, pero ang kanyang presensya ay sapat upang mapatigil ang lahat ng gumagalaw sa mundo ni Silas. Parang nawala ang ingay ng sound system. Parang natigilan ang oras. Nakatitig lang siya sa babae sa dulo ng simbahan, habang ang mga salita sa kanyang bibig ay natigil. Nagtilian ang mga mikropono. Nagulat ang mga tumutugtog. Ang mga miyembro ay nagkatinginan. "Pastor," tanong ni Jay mula sa likod ng entablado. "Okay po ba kayo?" Pero hindi nakasagot si Silas. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin siya makagalaw. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa babae na hindi nagsalita ng kahit isang salita, ngunit ang bawat segundo ng kanyang pagtitig ay parang pagbulong ng langit. "Anak, bakit mo ako inuusig?" Hindi niya narinig sa tenga. Pero narinig niya sa loob. Sa kaluluwa. Sa puso. Sa bawat butil ng kanyang paniniwala na ngayoy unti-unting natutunaw. Tumulo ang luha ni Silas. Sa likod ng kongregasyon, ilang miyembro ang nagsimulang magbulungan. Bakit umiiyak si Pastor? Baka masama ang pakiramdam ni. May demonyo ba sa paligid? Wala siyang pakialam. Walang ibang mahalaga sa sandaling iyon, kundi ang presensyang nasa likuran. Tila isang tanong lamang ang tinanong ng babae, ngunit parang libo-libong sugat ang sabay-sabay na nabuksan sa loob niya. Ang mga sermon niyang puno ng galit. Ang mga taong pinaniwala niyang maling pagsamba ang rosaryo. Ang mga panlalait sa mga Katolikong lumapit sa kanya noon. Ang mga aral na ginamit niya bilang espada sa halip na liwanag. Tumalikod ang babae. At sa isang iglap wala na siya. Walang usok. Walang tunog. Wala ring liwanag. Parang hindi siya naroon. Pero si Silas ay nanatiling nakatitig sa lugar na yon, hindi pa rin makagalaw. "Pastor," boses ni Marta, galing sa gilid ng entablado. "Silas, naririnig mo ba ako?" Napatingin siya sa asawa. Mula sa kanyang mukha, alam ni Marta, may nakita siya. May nangyari. Dahan-dahan siyang humawak sa mikropono. "Patawad," bulong niya. Hindi ko kayang ipagpatuloy ngayon. Isara natin ang serbisyo." Isang dagundong ng bulungan ang bumalot sa buong simbahan. Ang mga miyembro ay naguguluhan. Ang ilan ay tumayo. Ang iba ay umiling. Ngunit si Silas ay bumaba ng entablado na tila walang pakialam sa mundo. Parang siya'y nagising sa isang bangungot, ngunit hindi pa rin sigurado kung gising na talaga siya. Sa labas ng simbahan, malamig ang hangin. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa likod ng building, kung saan walang tao. Umupo siya sa sementadong hagdan, tinakpan ng mukha at humikbi. Hindi niya maalala kung kailan huling beses siyang umiyak ng ganito. Maya-maya ay lumapit si Samuel. Tahimik itong umupo sa tabi niya.
Walang tanong, walang sinabi. Nakatingin lang sa kanya. Samuel, anya sa wakas, may nakita ka ba kanina sa simbahan? Tumango ang bata. Siya, sabi niya. Yung babae. Nakatayo siya sa likod. Nakangiti siya sa'yo, Daddy. Nanigas si Silas. Hindi niya binanggit kahit kanino kung sino ang nakita niya. Pero ang anak niya, alam. Nakita rin. Sigurado ka ba, anak? Opo. Siya yung nasa panaginip ko. Ang ganda-ganda niya. Sabi niya masaya siya kasi hindi ka nagalit sa kanya. Napaiyak si Silas. Hindi na niya kinayang pigilan. Niyakap niya si Samuel ng mahigpit at sa gitna ng ulan na nagsimula ng bumagsak, para silang dalawang kaluluwang pinapaliguan ng awa. Sa loob ng simbahan, si Marta ay nakaupo sa unang hanay, hawak ang rosaryo sa bulsa ng kanyang bestida. Hindi pa niya inilalabas sa simbahan, pero mahigpit ang hawak niya rito. Naramdaman niyang may nangyaring hindi pangkaraniwan. Hindi niya nakita, pero alam niya. Sa puso niyang matagal nang nananahimik, ngayon ay unti-unting bumubukal ang isang sigaw na hindi sa kanya nang galing, kundi mula sa langit. Sa mga araw na sumunod matapos ang hindi inaasahang pagpapakita sa simbahan, para bang may bumagsak na makapal na kurtina sa loob ni Silas Pedroso, hindi madilim, kundi mabigat. Parang tabing na pilit humaharang sa pagitan ng kanyang dating sigla at ng bagong katahimikan na unti-unting yumayakap sa kanya. Ang bawat araw ay may kasamang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sarili niyang mundo. Ang dating puno ng apoy na tinig sa pulpito, ngayon ay humina, parang kandilang nanginginig sa hangin. Sa tuwing siya'y aakyat sa entablado, ramdam ng kongregasyon ang pagbabago. Wala na ang sigaw. Wala na ang mapanuring retorika. At higit sa lahat, wala na si Maria sa kanyang sermon, hindi bilang kalaban, hindi rin bilang pangalan na binabanggit. Sa unang linggo, sinabi niya sa sarili na ito'y simpleng pagod lamang. Sa ikalawa, tinanggap niyang may bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa ikatlo, nagsimula na siyang manahimik. Pastor, bakit po parang hindi niyo na tinatalakay ang mga Katoliko? Tanong ng isa sa mga miyembro matapos ang sermon. Mas gusto kong tumutok sa biyaya ngayon, maikling sagot ni Silas, sabay talikod. Sa kanyang opisina, nagsimulang lumabas ang tanong na matagal niyang tinataboy. Naghanap siya ng mga lumang aklat, hindi niya sinabi kanino man. Nagsimulang magbasa tungkol sa mga aparisyon ng Birheng Maria. Fatima, Lourdes, Lipa, Manawag, at higit sa lahat, Aparecida. Sa bawat pahina, sa bawat kwento ng mga bata, ng mga simpleng tao, ng mga himalang mahirap ipaliwanag, ay para bang unti-unti siyang naubusan ng dahilan upang manatili sa kanyang pagkakakulong. Pinag-aralan niya ang rosaryo, hindi upang sirain ito, kundi upang unawain. Ang bawat misteryo, ang bawat dasal, ay naging bukas na bintana sa isang pananampalatayang hindi niya kailanman hinayaang silipin. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghahanap, lalong lumalalim din ang kanyang pagkalito. Sa gabi, hindi na siya makatulog. Sa umaga, hindi na niya kayang tapusin ang kanyang mga sermon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, muling sumagi sa isip niya ang tanong ng matandang babae, kilala mo ba talaga si Maria? Tinignan niya ang screen. Walang nasusulat. Wala siyang kayang sabihin. Panginoon, bulong niya sa hangin, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako nasasaktan sa tuwing binabanggit ko ang pangalan niya? Isang banayad na presensya ang dumaan sa likod niya, hindi hangin, hindi lamig, kundi presensyang parang ina na tahimik na dumadapo sa balikat ng kanyang anak. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, lumapit si Samuel, bitbit ang kanyang drawing book. Daddy, tingnan mo, anya. Isang simpleng guhit, isang babae, nakasuot ng damit na asul, may hawak na bulaklak. Nakatayo sa tabi niya ay isang batang lalaki, at isang lalaki na may hawig sa kanya. Ano ito, anak? Siya yung babae. Napanaginipan ko uli siya kagabi. Sabi niya, okay lang ang lahat. Hindi raw siya galit sa iyo kahit tinatawag mo siyang masama dati. Parang sumabog ang isang dam sa puso ni Silas. Humawak siya sa mesa para hindi matumba. Sigurado ka ba, Samuel? Halos hindi lumalabas ang tinig niya. Opo. Sabi niya, hindi daw niya kinikimkim ang sakit. Kasi naiintindihan niya kung gaano kahirap ang makita ang totoo kapag madilim ang paligid. Napatingin si Marta, hindi na nagtataka. Hinawakan niya ang braso ni Silas. Hindi niya kailangang magsalita.
Sa mga mata niya may pangunawang matagal nang naghihintay. Ngunit si Silas ay hindi pa handang umamin. Samuel, anya, pilit pinipigil ang pag-iyak, guni-guni mo lang yan. Panaginip lang yan, anak. Ngunit si Samuel ay ngumiti lamang, tahimik na tiniklop ang kanyang drawing, at bumulong, sabi rin niya, hindi mo kailangang maniwala agad. Basta buksan mo lang ang puso mo. Sa sumunod na mga araw, lalo pang lumubha ang krisis ni Silas. Sa simbahan, may mga napapansin na. Si Jay, ang batang pastor, ay lumapit sa kanya. Pastor, napapansin ko po, parang nawawala na po ang dating sigla nyo. May problema po ba? May maitutulong po ba kami? Ngumiti si Silas, pilit. Jay, masyado ka lang sigurong sanay sa boses kong sumisigaw. Baka kailangan nating matutong makinig kahit pabulong. Hindi na nagsalita si Jay. Tumango lang at lumakad palayo. Gabi-gabi, muling bumabalik ang mga panaginip. Ang hardin. Ang mga rosas. Ang babae. Minsan, lumalapit siya at tinatapik ang kanyang balikat. Minsan, tahimik lang siyang nakatingin. Ngunit sa bawat panaginip, may bumubukas na sugat, hindi upang saktan, kundi upang linisin. Isang gabi, matapos niyang mapanaginipan ang babae na nakaluhod sa paanan ng krus, bumangon siya at lumabas ng bahay. Umupo sa harap ng altar. Hawak ang rosaryo. Pinagmasdan niya ito ng matagal, bago sa wakas ay binigkas ang unang Aba Ginoong Maria. Paos. Mabagal. Pero tutu. Sa kanyang ikalawang Aba Ginoong Maria, lumabas si Marta mula sa kwarto, tahimik lang na naupo sa tabi niya. Walang salita. Walang tanong. Tanging presensya ng asawang matagal nang alam ang katotohanan. Pangatlong Aba Ginoong Maria. Lumabas si Samuel, naglakad patungo sa kanilang tabi. Umupo sa harap ng ama. Pwede akong sumabay, Daddy. Tumango si Silas, hindi makapagsalita. At sa gabi ring iyon, sa gitna ng panalangin, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng unti-unting pagbabalat ng kanyang dating sarili, alam niyang isang bagay ang sigurado. Hindi na siya makakabalik sa dati. At baka hindi niya kailangang bumalik. Linggo ng umaga. Ang simbahan ay puno, higit pa sa karaniwan. Dumagsa ang mga miyembro, bata, matanda, mga pamilyang dumadayo mula sa Karatigbayan. May usap-usapan na may espesyal na anunsyo si Pastor Silas. Ang balita ay kumalat, marahil dahil na rin sa katahimikan niya sa mga nakaraang linggo. May ilang nagsabing baka magre-resign na siya. Ang iba'y inaasahang magbabalik siya sa dati niyang sigla. Sa dressing room ng simbahan, tahimik si Silas. Suot ang itim na Amerikana, nakaupo sa harap ng salamin. Hindi niya sinasayaw sa isipan ng sermon, wala siyang handang outline, wala siyang kopya. Tanging ang nararamdaman sa puso at ang tinig sa kanyang panaginip ang baon niya. Sa likuran, bumukas ang pinto. Si Marta, nakasuot ng simpleng puting blouse at mahabang palda, ay pumasok. Kasunod niya sina Esther at Samuel. Handa ka na ba? Tanong ni Marta, mababa ang boses. Hindi agad sumagot si Silas. Tumayo siya, humarap sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag natapos ko ang sasabihin ko. Maaaring mawala ang lahat. Silas, sabat ni Marta, hawak ang kanyang kamay, hindi mo kailanman hawak ang lahat. Akala mo lang. Lumapit si Samuel, ngumiti. Daddy, sabi ng magandang babae, hindi mo kailangang matakot. Nandoon lang siya mamaya. Napayuko si Silas at mariing pumikit. Kung ganon, anya, oras na. Ang simbahan ay mainay sa pagbati, sa awitan, sa pagdarasal. Ngunit nang tawagin si Pastor Silas para magsalita, biglang bumagsak ang katahimikan. Tahimik siyang umakyat sa pulpito, dahan-dahang tinanaw ang bawat bahagi ng kongregasyon. Nakita niya sa unang hanay si Pastor Antnyo, nakaupo, nakakunot ang noo, nakatago ang mga kamay sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang coat. Huminga ng malalim si Silas. Mga kapatid, mahinang simula niya at agad tumigil ang bawat bulungan. Alam kong may mga nag-aabang. May mga nagtatanong. At ngayon, ito ang panahon para sabihin ko ang katotohanan. Nag-angat siya ng tingin. Matatag na. Sa loob ng 23 taon, tinuruan ko kayong iwasan ang isang pangalan. Tinuruan ko kayong husgahan ang mga taong nananalangin sa Kanya. Tinuruan ko kayong maniwalang siya'y hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Ang pangalan niya ay Maria. May pag-ugong sa loob ng simbahan. May mga nagkatinginan.
May mga napanganga. Tinuruan ko kayong pagtawanan ang rosaryo. Tinuruan ko kayong ituring ang imahe ng Birheng Maria bilang kalaban. Ginawa ko itong bahagi ng aking ministeryo, ang alisin ang respeto ng iba sa kanya. Ngunit sa mga buwan na nakalipas may nangyari. Mga panaginip. Mga presensya. Isang babaeng may asul na belo, laging kasama ang halimuyak ng mga rosas. Laging may kapayapaan, hindi galit. At sa kanyang tingin, walang paghusga, puro awa. Huminto siya. Naglalaban ang damdamin. Ang puso'y parang lalabas sa dibdib. Mga kapatid, hindi ako nababaliw. Hindi ito bunga ng pagod. Ipinakita sa akin ng Birheng Maria kung gaano ako nagkamali. Hindi siya Diyos. Alam natin iyon. Ngunit siya ang ina ng ating Panginoon. At ngayon, alam ko, siya rin ay ina natin. Tumayo si Pastor Antnyo. Mali, sigaw niya. Huwag niyong pakinggan ang lalaking ito. Nagkagulo. May mga nagtayuan. May mga napatakip sa bibig. Ang iba na may naluha. Erehe ka, sigaw ni Pastor Antnyo. Nilalason mo ang iglesyang ito. Ang simbahan natin ay itinayo sa katotohanan. At ngayon, pinapalitan mo yon ng mga panaginip. Si Silas, bagaman nanginginig ay hindi umatras. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa naranasan ko. Ngunit ito ang katotohanan ko. At bilang inyong pastor, hindi ko na kayang magsinungaling sa harap ninyo. Hindi ko na kayang tawagin ang ina ni Jesus na kalaban. Tinuruan ko kayong mali. At ako'y humihingi ng tawad. Hindi ito panaginip lamang, sabat ni Samuel mula sa likuran, tumayo sa harap. Nakita ko rin siya. Paulit-ulit. Sabi niya, hindi siya galit sa tatay ko. Sabi niya, mahal niya tayo lahat. Ang katahimikan ay bumagsak muli, bigla. Ilang segundo na tila walang hininga ang simbahan. Patawarin niyo ako, patuloy ni Silas. Hindi ko alam kung mananatili pa ako sa posisyong ito. Maaaring mawalan ako ng lahat. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa maraming taon alam ko kung sino ako. Ako ay isang anak na tinawag pabalik ng kanyang ina. Lumapit si Pastor Antnyo, mabilis. Tinangka niyang agawin ang mikropono. Wala kang karapatang magturo ng ganyang kasinungalingan dito. Ngunit bago pa siya makalapit, tumayo si Martha sa gitna ng pasilyo, hinarang siya. Tama na, Pastor Antnyo. Huwag mong tapusin ang katotohanang hindi mo nauunawaan. Anong karapatan mo? Isang ina, sagot niya. Isang babaeng matagal nang nananalangin sa katahimikan, habang ang asawang mahal niya ay inuutusan ang mga tao na baliwalain ang ina ng Diyos. Tumigil si Antnyo. Napatingin sa kanya ang buong kongregasyon. Si Esther, sa unang pagkakataon, ay hindi naka-cellphone. Nakaupo siya sa gilid, namumula ang mata, tahimik na umiiyak. Bakit ngayon mo lang sinabi, Dad, Anya, halos bulong? Bakit hindi mo agad pinaglaban to? Hindi sumagot si Silas. Tumingin siya sa anak niya, sa asawa niya, sa anak niyang si Samuel. Sila ang tanging nanatili. May mga nagsimula ng lumabas ng simbahan. May mga nagmamadaling kinuha ang kanilang mga anak. Ang iba na may lumapit sa altar, tahimik na lumuhod. Hindi para kay Silas. Hindi para kay Maria. Kundi para sa kanilang sarili. Bumaba si Silas sa pulpito. Inabot ni Martha ang kamay niya. Let's go, bulong nito. Tama na ang ginawa mo. Ngayon, magsimula tayong muli. At habang ang mga bulong ng pagtutol at pagsang-ayon ay patuloy na umuugong sa templo, nilisan nila ang simbahan, hindi bilang natalo, kundi bilang mga taong handang isuko ang lahat, upang muling makuha ang tunay na pananampalataya. Wala pang isang linggo mula ng huling beses na tumayo si Silas sa pulpito, ngunit pakiramdam niya ay isang buong siglo na ang lumipas. Ang simbahan na minsang naging tahanan, ang lugar kung saan siya ipinagmamalaki, pinakikinggan, at halos sinasamba ng ilan, ngayon ay isang estranghero siyang tinatalikuran ng mga mata na minsang humanga sa kanya. Nagsimula ito sa malamig na mga mensahe sa telepono, patawarin ka nawa ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat, bumalik ka. Ang pamilya mo ang pinakanalason mo. At sa ilang araw, lumipat ang mga mensahe mula sa habag tungo sa galit, wala kang lugar dito. Sinasaktan mo ang simbahan. Satanas ang bumubulong sa iyo. Hindi siya lumabas ng bahay ng 2 araw. Si Martha ang namili, si Samuel ang natutong mag-igib ng tubig. Si Esther, tahimik. Hindi na siya lumalabas ng kwarto.
Ang tanging pakikipag-usap niya sa ama ay mga tanong na parang mga saksak. Bakit mo kami sinira? Bakit hindi mo ito itinago na lang? Alam mo bang ginugulo na ako sa eskwelahan dahil sa'yo? Si Silas ay halos hindi makakain. Hindi dahil sa kawalan ng gana, kundi sa bigat sa sikmura, sa kaba, sa hiya. Isang umaga may kumatok sa pinto. Mahina lang. Mainat. Si Marta ang sumilip. Bumalik siya na maputla. Naroon si Pastor Antonio. Kasama ang 3 elder. Tumayo si Silas mula sa mesa, hindi alam kung aatras o haharap. Nilingon niya si Samuel, na noon ay tahimik na naglalaro ng lumang laruan, at si Esther na nakasandal sa pader, mga matay puno ng puot at pagkabigo. Ikaw ang bahala, bulong ni Marta. Binuksan ni Silas ang pinto. Pastor Silas, bati ni Antonio, malamig ang tinig. Hindi na kita tatawaging pastor sa ngayon. Pasensya ka na. Bakit kayo narito? Tanong ni Silas, hindi na nag-abot ng kamay. Hindi na may iwasan. Ang konsilyo ay nagpasya. Hindi ka na kinikilalang bahagi ng pamunuan ng ating simbahan. Effective immediately. Alam ko naman, sagot ni Silas. Hindi lang yan, sabat ng isa sa mga elder. Ang bahay na ito ay pag-aari ng iglesia. Binigay ito sa iyo bilang bahagi ng iyong tungkulin. Kaya't, kailangan mo na ring umalis. Hindi agad nakaimik si Silas. Bibigyan ka namin ng 2 linggo, dagdag ng isa pa. Para makahanap ng matutuluyan. Hindi na kailangan, sabat ni Marta, matatag ang boses. Lalakad kami ngayong linggo. Tumingin si Antonio sa kanya, tila nagulat. Ikaw din, Marta. Hindi ka ba rin nagsisisi sa ginawa ng asawa mo? Mula sa simula, sagot ni Marta, hindi ko naramdaman ang Diyos sa mga paninira niyo kay Maria. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Nag-iwas ng tingin si Antonio. Maawa kayo sa mga anak ninyo. Sila ang magsasakripisyo. Pagkatapos noon, umalis silang 3. Walang imikan. Sa likod ng nakasarang pinto, naupo si Silas sa upuang kahoy at napayuko. Tahimik. Hindi na niya alam kung kanino siya iyak. Pero ramdam niyang sa bawat patak ng pawis sa kanyang palad, ay bumababa rin ang lahat ng dignidad na inipon niya sa halos 3 dekada. Sa silid, binuksan ni Esther ang kanyang bag, binunot ang ilang mga damit at itinapon sa sahig. Hindi ko na to kaya. Hindi ko na kayo kaya. Tay, ikaw ang idol ko noon. Pero ngayon hindi ko alam kung sino ka. Anak, simula ni Silas, ngunit agad siyang pinutol ni Esther. Bakit hindi ka nalang tumigil? Kung alam mong masisira ang lahat, bakit mo pa sinabi? Sana tahimik mo na lang nilabanan sa loob mo. Sana hindi mo kami nadamay. Pero totoo iyon, anak, singit ni Marta, lumapit at hinaplos ang balikat ni Esther. Mas mabuting masira ang lahat kaysa itayo ito sa kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng aral, ma, sagot ng dalaga, umiwas sa haplos. Ang kailangan ko, buhay na normal. Pagsapit ng gabi, nagsimula silang mag-empeke. Ang mga lumang libro ni Silas, pinamigay na lang sa kapitbahay. Ang mga larawan ng pamilya, tiniklop at isinilid sa kahon. Lahat ng gamit, isiniksik sa 3 lumang maleta. Pasensya na kayo, anang ama habang iniabot ang isa sa mga kahon kay Samuel. Ngunit mumiti lang ang bata. Okay lang po, tay. Sabi ng magandang babae, may mas magandang bahay na naghihintay sa tin. Si Marta, bagamat pagod, ay ninisyan si Samuel. Lumapit siya kay Silas at mahinang humawak sa balikat nito. Silas, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Wala tayong trabaho. Wala tayong matutuluyan. Pero kung ito ang daan ng katotohanan, mas pipiliin kong maghirap kaysa manatiling bulag. Patawad, Marta. Sa lahat. Hindi ko kailangan ng sorry. Kailangan ko ng paninindigan mo. Dahil kung ngayon ka bibitiw, mas mabuting iwan mo na kami ngayon pa lang. Lumakas ang ulan sa labas ng bahay. Parang sinabayan ng bagyo sa loob ng kanilang tahanan. Si Esther, tahimik sa isang sulok, yakap ang kanyang cellphone na tila huling lifeline sa dating buhay. Kinabukasan, maagang naglakad sila palabas ng bahay. Dala ang mga maleta, hindi alam kung saan tutungo. Wala ni isang miyembro ng simbahan ang nagpaalam. Wala ni isang kapitbahay ang sumilip. Parang hindi sila umalis. Parang pinutol lang ng mundo ang koneksyon sa kanilang pamilya. Sa terminal ng bus, naupo sila sa lumang bangko. Si Silas, tahimik na nagmasid sa mga tao. Lahat ay tila may pupuntahan.
Lahat may direksyon. Sila, wala. Silas, bulong ni Marta, baka pwede muna tayong tumuloy kina Tita Juliana sa kabilang bayan. Baka ilang araw lang. Makahanap ka ng trabaho. Mag-umpisa tayo ulit. Hindi ko alam kung kaya ko pang magsimula, ani Silas. Para bang wala na akong saysay. May saysay ka pa. Hindi lang bilang pastor. Bilang asawa. Bilang ama. Pero si Esther parang galit na galit. Hayaan mo muna siya. Masakit sa kanya ang biglang pagbagsak ng imahe mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Lumapit si Samuel, mahigpit na yumakap sa ama. Hindi kita iiwan, Tay, anya. Sabi ng magandang babae, mas mapapalapit tayo sa Diyos kung tapat tayo sa totoo. Napaluha si Silas. Hinaplos ang buhok ng anak. Marami ka pang hindi naiintindihan, anak. Alam ko. Pero naiintindihan ko na mahal ka ni Mama Mary kahit inaaway mo siya dati. Sa mga salitang iyon, biglang bumigat ang puso ni Silas, hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. Parang binuksan ang pinto ng langit at ibinuhos sa kanya ang isang init na hindi niya maramdaman sa ilang linggo. Dumating ang boss. Tumayo silang tatlo. Si Esther, ayaw pa ring makipag-usap, ngunit sumunod. Umupo sila sa likod, malapit sa bintana. Habang umaandar ang sasakyan, tanaw nila ang mga pamilyar na kalsada, mga lugar na pinuntahan, mga sulok ng alaala na ngayon ay iwanan na lang. Silas, tanong ni Marta, sigurado ka ba sa pinili mong landas? Hindi, sagot niya. Pero mas takot akong mabuhay sa kasinungalingan. Pwede tayong magsimula kahit saan. Basta magkasama tayo. Tumango siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Sa bintana, nagsimulang lumayo ang kanilang lumang mundo. Ang simbahan, ang bahay, ang dating pangalan ni Silas, lahat unti-unting naglaho. Ngunit sa kanyang puso, isang bagong liwanag ang unti-unting namumulat. Hindi pa tapos ang kwento. At bagaman wala pa silang patutunguhan, sigurado siyang may naghihintay sa dulo. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis sila sa kanilang dating komunidad. Sa bagong bayan kung saan tumuloy sila sa maliit na silid paupahan na tinulungan silang hanapin ni Tita Juliana, hindi pa rin matahimik ang loob ni Silas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang lumang Biblia, habang si Marta ay abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan sa maliit na lababo. Wala pa rin bang tumawag, tanong ni Marta, hindi na umaasa sa sagot. Umiling lang si Silas. 3 araw siyang umiikot sa bayan, nagsusumite ng resume sa kahit anong tindahan, hardware, bakery, at kahit sa mga talyer ng sasakyan, kahit hindi niya kabisado ang makina. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng kakayahan. Sa una, laging mainit ang pagtanggap. Ngunit laging may sumisilip mula sa likod, kilala siya. Hindi ba't siya yung pastor na nabaliw, bulong ng isa? Yung iniwan ng simbahan at nagrosaryo raw. Sa 4 araw, isang munting pag-asa ang sumilip. Tinanggap siya bilang assistant sa isang maliit na tindahan ng materyales sa konstruksyon. Si Mang Hugo, ang may-ari, ay tila hindi interesado sa chismis. Hindi ko kilala ang nakaraan mo, anya habang pinapirma si Silas sa logbook. Basta't maayos kang magtrabaho at hindi ka magnanakaw, welcome ka rito. Nagtrabaho si Silas ng may sigasig. Inaayos ang mga pako, nagbubuhat ng semento, nag-aayos ng mga resibo. Kinagabihan, umuwi siya na may dalang tinapay at gatas. Marta, sabi niya, kahit paano, may konting simula na tayo. Ngunit hindi ito nagtagal. Pagkalipas ng 11 araw, tinawag siya ni Mang Hugo sa loob ng opisina. Pasensya ka na, Silas, sabay iwas ng tingin. May mga customer na nagreklamo. May tumawag mula sa isang simbahan sa bayan. Sinasabi nilang delikado ka raw, na baka maghasik ka ng maling aral sa mga empleyado ko. Hindi ko naman kayo kinakausap tungkol sa relihiyon, sagot ni Silas, bagamat alam niyang walang saysay ang kanyang paliwanag. Alam ko. At ayos ka sa trabaho. Pero hindi ko kayang ipagsapalaran ang negosyo. Hindi lang kasi isang reklamo. Marami. May nagsasabing kung hindi ka ako tatanggalin, hindi na sila bibili rito. Hindi na sumagot si Silas. Kinuha niya ang envelope na may kalahating sahod at lumakad pauwi. Sa daan, dumaan siya sa kapilya ng barangay. Naupo sa likod kahit sarado ang pinto. Panginoon, bulong niya. Ginawa ko lang ang alam kong totoo. Pero bakit ganito kahirap ang lahat?
Nang gabing iyon, si Marta ay hindi na nagtaka nang makita ang asawa niyang tahimik sa hapagkainan. Binuksan ni Samuel ang kahon ng pinatigas na pandesal, habang si Esther ay tahimik lang sa kanyang sulok. "Natanggal ka na naman, no?" tanong ng dalaga. Tumingin si Silas. Hindi niya alam kung sasagutin. Hindi niya na kailangan. "Alam mo bang pinagtatawanan ako sa school?" Yung kaklase ko sa group chat, nag-send ng meme. Nakalagay, "Kapag ang ex-pastor mo naging driver ng tricycle dahil sa Rosario." Ang sakit, tay. "Esther, anak," sabat ni Marta. "Hindi mo kami pinag-isipan." Gumuho ang lahat. Pati si mama ngayon, panay Rosario na rin. Si Samuel parang baliw na kinakausap ang sarili. Tapos ako? Ako na lang ang normal dito. Hindi na nakapagsalita si Silas. Ramdam niya ang pighati ni Esther, pero wala siyang armas para labanan ang kanyang galit. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, lumabas si Marta at naupo sa labas ng silid paupahan. Muling sumunod si Silas. "Hindi na pwede to, Marta," mahinang sabi niya. "Hindi ko na kayang ganito araw-araw. Parang wala na tayong pupuntahan. Nagdasal ako kanina sa Virgen Maria." Ang sagot niya sa puso ko ay isang bagay na alam kong mahirap. "Ano? Umalis tayo sa bayang to, mag-umpisa tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Wala nang past, wala nang chismis." "Paano?" tanong ni Silas. "Wala tayong pera. Wala tayong koneksyon. Saan tayo pupunta?" "Hindi ko alam. Pero may isa akong naisip. Natatandaan mo yung napanaginipan mo noon? Yung babae sa hardin ng rosas, laging tinuturo ang isang lugar. Baka may ibig sabihin yon." Tumahimik si Silas. Pumikit. Sa kanyang alaala, muling lumitaw ang babaeng nakabelo ng bughaw. Lumulutang sa gitna ng mga rosas. May ngiting payapa. Isang lugar sa mapa. Isang pangalan, tila gumuhit sa hangin. Hindi pa man niya binanggit, ay inunahan na siya ni Marta. Santiago. Parang kumislap ang hangin sa pagitan nila. Isang bayan sa Hilaga, dagdag ni Marta. Tahimik. May lumang simbahan. Maraming deboto ng Virgen. Walang nakakakilala sa atin. Doon tayo mag-umpisa. Hindi yan biro, Marta. Hindi rin biro ang pagsuko. At hindi ko balak gawin yon. Sa loob ng bahay, si Samuel ay nakahiga ngunit gising. Nakatanaw sa kisame, mahinang binubulong ang dasal. "Virgen Maria, tulungan niyo po kami. Kahit saan kami dalhin ni Itay, basta nandun po kayo, ayos lang." Kinabukasan, pinagsama nila ang kaunting natirang pera. Sapat lang ito para sa pamasahe ng bus at ilang araw na pagkain. Si Esther sa una ay tumanggi. "Hindi ako sasama. Mag-isa na lang kayo." Ngunit hindi siya iniwan ni Marta. Sa huling saglit bago ang biyahe, yakap ni Marta ang kanyang anak. "Hindi kita iiwan dito. Kahit pa magalit ka sa akin habang buhay. Kailangan mo pa rin ng pamilya." Pag-akyat sa bus, hindi pa rin nagbitiw ng salita si Esther. Pero sumama siya. Tahimik. Tulog sa salamin. Habang patuloy ang biyahe, si Silas ay nakatitig sa malalayong bundok. Sa kanyang puso may takot. May pangamba. Ngunit sa ilalim nito may kakaibang kapayapaan. Kahit walang kasiguruhan, kahit hindi alam ang naghihintay, alam niya hindi siya nag-iisa. Noong gabing iyon, habang humahampas ang malamig na hangin sa bubong ng inuupahang kwarto sa Santiago, si Silas ay hindi makatulog. Tahimik na nakahiga si Marta sa tabi niya, si Samuel ay nakayakap sa maliit na unan, habang si Esther ay nakatalikod sa kanila, malayo ang loob. Ngunit sa loob ng dibdib ni Silas, may bagay na hindi matahimik, parang may bumubulong sa kanyang puso. Napapikit siya at saka dumaan ang isang liwanag sa kanyang isipan. Isang panaginip, ngunit hindi tulad ng dati, mas malinaw, mas matalim, mas totoo. Nasa gitna siya ng isang malawak na lugar, punong-puno ng rosas na tila walang hanggan. Ang hangin ay may halimuyak ng kapayapaan, at sa gitna ng lahat, lumitaw muli ang babaeng may bughaw na belo, ang matamis ang ngiti, ang may matang hindi nang huhusga. Tumayo siya sa harap ni Silas, bitbit ang isang mapa ng Pilipinas. Walang salitang binigkas ang babae, ngunit itinutok niya ang kanyang daliri sa isang lugar. Ang pangalan ay lumitaw, hindi sa tinta kundi tila isinulat ng liwanag, Aparecida.
Pagkagising ni Silas, basa ng pawis ang kanyang likod. Agad siyang tumingin sa paligid. Madilim pa. Tiningnan niya ang orasan, 3:00 ng madaling araw. Umupo siya sa gilid ng kama, pilit nilalabanan ang kaba sa dibdib. Ngunit ang pangalan ay paulit-ulit sa kanyang isipan, Aparecida. Aparecida. Hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi niya alam kung bakit. Pero ramdam niya buo ang panawagan. Kinabukasan, habang naghahanda ng agahan si Marta, tahimik niyang ibinulong sa asawa ang panaginip. Ano ulit ang pangalan? Tanong ni Marta habang hinihiwa ang tinapay. Aparecida, sagot ni Silas. Napahinto si Marta. Hindi ba yon yung lugar ng malaking simbahan? Doon sa may rehiyon ng mga deboto. Tumango si Silas. Ang sabi ng babae sa panaginip ko, doon tayo magsisimula muli. Tahimik si Marta. Ilang saglit siyang hindi kumibo. Tapos ay napabuntong hininga. Silas, hindi mo ba napapansin? Sa lahat ng paglipat natin, parati tayong tinutulak palapit sa kanya. Baka ito na nga ang wakas ng ating paglalakbay. Pero wala tayong kakilala roon. Wala tayong trabaho. Wala tayong bahay. Hindi mo ba siya nakita? Tanong ni Marta habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Kung siya ang tumatawag, sigurado akong may naghihintay para sa atin. Biglang sumulpot si Samuel mula sa kwarto, kinukusot ang mata. Narinig ko, itay, sabi ng bata. Ano ang narinig mo, anak? Tungkol sa Aparecida. Doon na raw tayo pupunta. Bakit mo alam? Kasi sabi ng babae kagabi. Yung maganda, yung amoy bulaklak. Sabi niya, may inihanda na siyang bahay para sa tin. Malapit lang sa simbahan. May halaman sa harap. May kulay puting kurtina sa bintana. At may mga ibon sa puno sa likod. Nagkatinginan sina Silas at Marta. Walang nagsalita. Pero sapat na ang sinabi ni Samuel. Sapat na yon para palakasin ang loob nila. Kinabukasan, tinungo nila ang istasyon ng bus. Ang natitira nilang pera ay sapat lamang para sa pasahe, kaunting pagkain, at 2 araw na upa kung sakali mang makahanap ng matutuluyan. Si Esther, gaya ng dati, ay nagreklamo. Another trip to nowhere, anya habang binubuhat ang kanyang bag. Pero wala nang atrasan. Pag-akyat sa bus, dumikit si Samuel sa bintana. Tumingin sa kalangitan. Salamat, Maria, bulong niya. Pupunta na kami sa bahay na sinabi mo. Habang umaandar ang bus, hindi na muling nagsalita si Silas. Ngunit sa kanyang puso, parang may sinindihang kandila, maliit pa sa simula, ngunit lumalaki habang papalapit sila sa lugar ng panaginip. Sa bawat kilometro, sa bawat bundok na dinaraanan, sa bawat tanawing lumilipas sa bintana, lumilinaw sa kanya ang layunin, ang panawagan ay hindi lamang para sa bagong tirahan, kundi para sa bagong buhay. Ang unang pagtanaw nila sa Aparecida ay hindi nila malilimutan. Habang pababa ang bus sa paanan ng burol, sumilay mula sa bintana ang napakalaking istruktura ng Basilika ng Birheng Maria ng Aparecida, makapangyarihan, tahimik, tila nakabantay. Si Marta ay napahawak sa dibdib. Si Samuel ay napabulalas, itay, ayon na siya. Ayon ang bahay niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang tanawin ay tila nagsalita para sa kanila. Ang haring araw ay bumabagsak sa kupula ng simbahan, at ang paligid ay punong-puno ng deboto, may lumuluhod, may hawak ang rosaryo, may tumatahimik na parang nakikiusap. Pagkababa nila sa terminal, dama agad ang kakaibang enerhiya ng lugar. Parang lahat ng tao ay may layunin. Parang ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin. Parang ang mismong hangin ay may halimuyak ng pananampalataya. Wala silang planong tirahan. Sa gilid ng simbahan, may nakita silang karatulang pension, murang akomodasyon para sa mga deboto. Napatingin si Marta kay Silas. Tumango siya. Doon na muna tayo. Ang pensyon ay maliit, may amoy ng lumang kahoy at kape. May 5 silid lang, may maliit na kusina at palikuran na pareho para sa lahat ng bisita. Hindi maganda pero malinis. Sapat para sa isang pamilya na ang dala lang ay pananampalataya at 2 maleta. 2 gabi lang ang kaya natin, bulong ni Silas habang binibilang ang natitirang pera. Pagkatapos nyon, hindi tayo pababayaan, sagot ni Marta, hawak ang kamay ng asawa. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, si Marta ay nakaupo sa gilid ng kama,
hawak ang maliit na papel kung saan isinulat niya ang ilang mga reseta ng matatandang tinapay at mga paboritong minatamis na madalas niyang gawin sa mga okasyon. Tumitig siya sa mga reseta at saka tumayo. Bumaba siya sa kusina ng pensyon, lumapit sa may-ari. Ate Lourdes, pwede po bang makigamit ng kalan bukas ng umaga? Bakit, iha? May balak po akong magtinda ng kaunting kakanin sa may plaza. Kailangan po talaga namin ng tulong. Tiningnan siya ng matanda at mumiti. Magdasal ka muna sa mahal na ina. Pero, iha, gamitin mo. May mga lumang baking tray sa ilalim ng kabinet. Kinabukasan, habang tahimik pang natutulog ang lungsod, nagsimulang gumalaw si Marta. Kumuha siya ng 4 na itlog, kaunting harina, mantikilya, gatas na kondensada, lahat ng natitira sa baon nilang pagkain. Sa ilalim ng liwanag ng isang dilaw na bombilya, nagsimulang mabuo ang unang batch ng kanyang simpleng mga minatamis, bibingka na may yema topping, coconut macarons, at isang moist chocolate cake. Nang magising si Silas at si Samuel, naamoy agad nila ang matamis na halimuyak. Nanay, sabi ni Samuel, parang masarap yan ah. Hindi lang masarap, anak, sagot ni Marta, ito ang magiging tiket natin para manatili dito. Bitbit ang isang lumang basket na binalot ng malinis na puting tuwalya, lumakad si Marta papunta sa plaza sa harap ng baslika. Maagang maaga pa pero naroroon na ang mga Romero, may mga nakaupo sa lilim ng puno, may mga pamilya galing pa sa malalayong lalawigan. Mga minatamis, bibingka, macaroons, chocolate cake, sigaw ni Marta, halos nanginginig ang boses sa kaba. Sa loob ng unang 10 minuto, walang bumili. Pero maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. Ano yan, Hija? Bibingka po, Lola. Bagong luto. Kumuha ng isa ang matanda, kumagat at mumiti. Ay, ito ang pinakamasarap na bibingka na natikman ko. Magkano? Pagkatapos nyon, isa-isa nang lumapit ang iba pang mga deboto. May tumikim, may bumili, may nagtanong kung babalik siya bukas. Sa loob ng 2 oras, ubos ang lahat ng paninda ni Marta. Sa kanyang kamay, may hawak na perang sapat na para sa 1 linggo ng pagkain. Pauwi siya sa pensyon, may luha sa mata at tuwa sa puso. Silas, sigaw niya pagkapasok, nabenta ko lahat. Lahat? Lahat. Gusto pa nga nilang bumili ulit bukas. Nagkatinginan sila. Walang salitang kailangang bitawan. Pareho nilang alam, ito na ang unang biyayang dumating sa bagong lupain kanilang nilapitan. At sa isipan ni Silas, ang tanong lang ay, anong susunod? Ang pera mula sa mga unang araw ng pagtitinda ni Marta ay naging hudyat ng bagong pag-asa. Habang patuloy na dumarami ang mga bumibili ng kanyang matamis na likha, unti-unti ring bumabalik ang liwanag sa mga mata ni Silas. Ngunit alam nilang hindi sapat ang maliit na kinikita para mapanatili ang pamumuhay ng pamilya. Kailangan ni Silas ng sariling pagkakakitaan, isang bagay na kayang suportahan sila sa pamatagalan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gilid ng palengke, napansin niya ang isang maliit na opisina na may karatulang tumatanggap ng mga driver, financing available. Pumasok siya ng may kaba. Sa loob, isang lalaking nasa late 50 na ang nakaupo sa likod ng lamesa, may ngiting magaan at matang parang sanay na makinig sa mga mabibigat na kwento. Ako po si Silas, pakilala niya. Gusto ko po sanang mag-apply bilang driver ng app-based transport service. Wala po akong kotse pero handa po akong magsikap. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, saka ngumiti. Ako si Mang Joel. Tumatanggap ako ng mga tulad mo. Pero kailangan natin ng maliit na paunang bayad para sa kotse. Wala pa po akong sapat ting. Magkano ang kaya mong ibayad ngayon? Tahimik si Silas. Sige ganito. Kung makakakuha ka ng kahit kalahating down payment sa loob ng 1 linggo, ipapasa ko sa iyo ang isang lumang unit na ginagamit namin dati. Hindi kagara pero maayos pa. Nagpasalamat si Silas. Kinagabihan, kinausap niya si Marta. May pag-asa tayong makuha ang kotse kung maipon natin ang down payment. Alam mo, Silas, sagot ni Marta, ang mahal na ina ay hindi nagdadala ng pamilya sa isang lugar ng walang plano. Gagawa tayo ng paraan. At gumawa nga sila. Sa loob ng 1 linggo, pinagsikapan nilang ipunin ang pera. Gumawa si Marta ng mas maraming kakanin, tinuruan pa si Silas kung paano magbalot at mag-assist sa pagbebenta. Si Samuel, sa edad niyang 9, ay naging parang maliit na publicist. Bili po kayo.
Timplado ni Mama, sinagot ng Birheng Maria, sigaw niya sa mga dumaraan. Ang kanyang inosenteng pananalita ay naging pambihirang marketing. Sa ika-6 na araw, may sapat na silang halaga para makuha ang unit. Ito na ang susi mo, sabi ni Mang Joel isang umaga. Toyota Vios 2010. Hindi bago pero matibay. Kinabukasan, nakarehistro na si Silas sa API. Sa unang biyahe niya, nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Ang huling beses na nagmaneho siya sa mahabang ruta ay noong dinala niya ang kanyang pamilya mula sa dating lungsod patungong Aparecida. Ngayon, dala niya hindi lang ang kanyang asawa't mga anak, kundi pati ang bigat ng isang panibagong simula. Habang papaliko siya sa paligid ng Baslika, may tumawag sa kanya mula sa API. Pasahero mula sa labas ng simbahan, papunta sa hotel sa kabilang bahagi ng bayan. Isang matandang babae, tahimik, may dalang rosaryo. Habang nasa likod, nagtanong siya. Ikaw ba'y taga rito, iho? Hindi po. Bago lang kami rito. Galing po kami sa isang malayong lugar. Nagsimula ulit. Tahimik ang babae sa loob ng ilang minuto bago nagsalita muli. Minsan, ang Birheng Maria ay nagdadala ng mga kaluluwang sugatan sa lugar na ito. Hindi para lamang magpagaling kundi para magpagaling ng iba. Hindi na nakaimik si Silas. Napatingin siya sa rearview mirror. Nakangiti ang babae, tila alam ang mas malalim niyang pinagdaraanan. Mula noon, nagsimula siyang mapansin ang kakaibang pattern. Halos gabi-gabi, may pasaherong may dalang sugat, hindi sa katawan, kundi sa puso. May lalaking bagong iniwan ng asawa. May dalagang nawala ng trabaho at hindi alam kung saan tutungo. May batang umiiyak dahil sa galit sa kanyang ama. At sa bawat biyahe, sa bawat tahimik na pag-upo sa likod ng kotse, si Silas ay naging tagapakinig. Isang pastol na wala ng pulpito, ngunit muling nagtuturo ng pag-asa gamit ang simpleng presensya at isang taingang handang makinig. Minsan, may babaeng sumakay, umiiyak. Nawalan ako ng anak, sabi niya, bago lang. Hindi siya nagsalita ng kahit ano. Pinatugtog lang niya ang instrumental version ng Ama Namin sa radyo. Nang bumaba ang babae, hinawakan niya ang kamay ni Silas. Salamat. Akala ko wala nang nakakaintindi sa akin. Sa kabilang dako, patuloy namang lumalago ang negosyo ni Marta. Sa tulong ng isang kapitbahay na may kontak sa isang supplier ng sangkap, nakakuha siya ng mas murang harina at gatas. Nakabili siya ng maliit na bangkito na ginawa nilang pwesto sa gilid ng plaza. Sa itaas ng stall, isinulat ni Esther ang isang karatula. Dosiriada, lutong bahay, galing sa langit. Esther, salamat sa tulong mo, ani ni Marta habang pinapahid ang pawis sa noo. Wala yon. Mas gusto ko nang may ginagawa kaysa magmukmok. At sa kanyang tahimik na paraan, nagsimulang lumapit muli si Esther. Hindi pa rin siya lantad sa pananampalataya, pero nakikita siya ni Silas minsan sa likod ng simbahan, nakaupo, parang nakikinig sa misa mula sa malayo. Isang gabi, habang naghuhugas ng plato si Marta, nilapitan siya ni Silas. Alam mo, hindi ko akalaing dito ko matatagpuan ang tunay kong misyon. Hindi ba't sinasabi mo dati, dapat laging nasa pulpito ang mga ngaral? Hindi na ngayon. Ngayon, alam ko ng bawat pasahero ay may sariling misa. At ako ang inatasang makinig. Ngumiti si Marta. At ako naman, bawat piraso ng cake na niluluto ko ay panalangin. At sa kanilang simpleng buhay, isang chuper, isang tindera ng kakanin, isang batang tagapagbenta, at isang teenager na tahimik na nagmamasid, unti-unting binuo ng Birheng Maria ang isang pamilya, hindi lamang ng pananampalataya, kundi ng pag-ibig na dumaan sa pagsubok at muling ipinanganak. Sa bawat pag-ikot ng manibela, sa bawat pasaherong sumasakay at bumababa, lalong lumilinaw kay Silas ang isang katotohanang matagal niyang binaliwala, hindi natatapos ang kanyang pagiging pastol sa pagkawala ng kanyang simbahan. Sa katunayan, sa labas ng mga dingding ng templo, doon niya natagpuan ang tunay na ministeryo, isa na hindi nangangailangan ng pulpito, mikropono, o sermon. Kailangan lang ng puso, ng pandinig, at ng bukas na espiritu. Isang hapon, napansin niyang dumarami ang pasaherong tila humahanap hindi lang ng biyahe, kundi ng kausap. May ilang ayaw gamitin ang radyo, pero handang magsalita ng walang humpay. May iba namang ayaw magsalita agad, pero sa kalagitnaan ng biyahe, ay biglang bubuhos ang damdamin. At sa bawat kwento, natututo si Silas makinig. Tahimik. Buo. Tunay. Isang araw, isang babae ang sumakay.
Mga 2:00 ng hapon iyon, tirik ang araw, at galing siya sa gilid ng simbahan. "Good afternoon po," bati niya. Ngunit walang sagot. Tiningnan niya ang salamin, nakatingin lang ito sa labas ng bintana, tahimik, hawak ang maliit na papel sa kamay. "San po tayo?" tanong ni Silas. "Baslika," sagot ng babae, mahina ang boses. "Diretso lang iyo." Tahimik ang biyahe. Pero sa ika-4 na kanto, biglang nagsalita ang babae. "May asawa ka, kuya?" "Opo," sagot ni Silas, bahagyang nagulat. "3 po kaming anak." Hindi siya agad sumagot. Tila naglalaban ang luha sa kanyang mga mata. "Ang asawa ko 16 na taon na kaming kasal. Pero nalaman ko kahapon lang na may ibang pamilya na pala siya. 2 taon na eh." Hindi alam ni Silas kung ano ang sasabihin, kaya't pinakinggan lang niya. Naisip kong hindi na tumuloy doon sa simbahan. Pero parang may nagsabi sa akin, "Sumakay ka. May makakasabay kang taong pakikinggan ka." Ikaw pala yon. Tumulo ang luha ni Silas nang hindi niya namamalayan. Hindi niya sinabi kung bakit, pero sa puso niya, napatunayan niyang tama ang kanyang nararamdaman nitong mga nagdaang linggo. Ang bawat pasahero ay isang kaluluwang dinala ng langit sa kanyang upuan. At siya, na dating mapagmataas na tagapagsalita, ngayon ay naging simpleng tagapakinig. Pagkababa ng babae sa harap ng baslika, humarap ito sa kanya. "Hindi ko alam ang pangalan mo. Pero alam kong ginamit ka ng Diyos para pigilan akong magpakamatay ngayon. Salamat." Pagkaalis ng babae, hindi na napigilan ni Silas ang mapahikbi. Umikot siya pabalik sa paligid ng baslika, pumarada sa gilid ng kalsada, at nagdasal. "Birheng Maria, kung ito ang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Gamitin mo ang buhay kong ito para sa mga tulad niya. Ako na ang bahala sa manibela, kayo na po ang bahala sa daan." Simula noon, naging mas bukas ang kanyang mga mata at tainga. Napansin niya na sa bawat kwento ng sakit ay may piraso rin ng pag-asa. Ang lalaking inabandona ng anak ay nagsimulang makipag-ayos. Ang batang babae na natakot sa kanyang pagbubuntis ay nagpasya pa ring ituloy ang buhay. Lahat sila, pinili ang pag-asa matapos ang kanyang tahimik na presensya sa biyahe. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa mga kwento ng kanyang mga pasahero. Ni kay Marta, ni kay Esther. Ito ang kanyang maliit na altar sa kalsada. Isang espasyo ng grasya na tanging siya at ang langit lamang ang nakakaalam. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Marta, habang inaayos ang listahan ng paninda para sa susunod na araw, tinanong siya nito. "Pagod ka ba, Silas?" "Pagod sa katawan. Pero hindi sa loob." "Masaya ka ba?" "Ngayon, masaya ako. Hindi ko akalaing dito ko pala matatagpuan ang tunay kong layunin." Si Samuel, na nakikinig mula sa kabilang mesa habang ginagawa ang homework, biglang sumabat. Sabi ng babae sa panaginip ko, "Masaya siya sa'yo, tatay." "Masaya siya kasi sumusunod ka." Napangiti si Silas. Hindi na siya nagtatanong kung sinong babae ang tinutukoy ng anak. Alam na niya. Si Esther naman, na palaging tahimik at tila nanonood lang ng lahat mula sa malayo, ay unti-unting lumalapit. Nagsimula siyang tumulong sa layout ng menu ni Marta, gumagawa ng social media posts, at nagsusulat ng mga inspirational quotes sa packaging. Isang umaga, habang iniinom nila ang kape sa maliit na kusina, nagtanong siya sa ama. "Dad, paano mo alam na tama yung ginagawa mo? Na hindi ka lang naligaw?" Tiningnan siya ni Silas. "Dati, Esther, nagpipreach ako sa daan-daang tao. Pero palagi akong pagod, palaging galit, palaging takot sa maling aral. Ngayon, kahit isang pasahero lang ang makausap ko sa isang araw, pero napagaan ko ang loob niya, ramdam kong naglingkod ako sa Diyos." Tahimik lang si Esther, pero sa sulok ng kanyang mata, may namuong luha. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama hindi bilang dating pastor, kundi bilang isang ama na pilit bumabangon, pilit nagpapakumbaba, at pilit umaasa. At sa paglipas ng mga linggo, habang patuloy ang biyahe, ang mga kalsada ng Aparecida ay naging saksi sa tahimik ngunit makapangyarihang pagbalik loob ng isang lalaking inakala ng mundo na nawala na. Pero sa katunayan, ngayon lang siya tunay na natagpuan. Ang aroma ng mantikilya at asukal ay unti-unting naging pabango ng bagong pag-asa sa kanilang tahanan. Mula sa maliit na kusina ng pensyon, kung saan sila pansamantalang nakatira, araw-araw ay bumangon si Marta, bago pa man sumikat ang araw upang simulan ang pagluluto ng mga torta, bolos at puding.
Sa unay para lang may makain sila, pero ngayon, naging paraan na ito ng biyaya para sa marami. Anong lasa ngayon, Samuel? Tanong ni Marta, habang iniaabot sa anak ang unang hiwa ng bolong tsokolate. Mas masarap pa sa panaginip ko, nakangiting sagot ng bata, habang abala sa paglalagay ng papel na may imahe ng Birheng Maria sa packaging. Sabi ng babae, kailangan mo daw magdagdag ng kaunting kanela. Marta tumawa. Pati resipe, pinapadala na sa'yo sa panaginip ha? Aba, syempre, mahal ka niya sagot ni Samuel sabay yakap sa ina. Mula sa pagsisimula ng maliit na lamesa sa gilid ng plaza ng Baslika, halos di na magkasya ang order ni Marta. Araw-araw, tinatapos niya ang paninda bago pa man magtanghalian. Ang mga Romero ay naghihintay ng nakapilang mahaba, hindi lang para bumili ng matamis, kundi para marinig ang kwento ng Doses da. Napansin ito ni sila sa isa sa mga hapon na wala siyang biyahe. Nakaupo siya sa bangkito malapit sa stall, habang pinagmamasdan si Marta na tila may sariling altar sa gitna ng merkado. Parang simbahan ang tindahan mo, sabi niya ng gabing iyon habang inaayos nila ang resibo. Ha? Bakit naman, tanong ni Marta, medyo namumula sa pagod. Kasi lahat ng dumadaan, nakakatanggap ng dasal, ng kwento, ng pag-asa. At lahat ng lumalabas, may bitbit na grasya. Kahit pa matamis o mainit lang na tinapay yon. Hindi nagsalita si Marta. Pero humawak siya sa kamay ng asawa, at sa pagkakapit na yon, naramdaman nilang dalawa ang biyayang hindi nila maipaliwanan. Lumipas ang ilang linggo. Ang maliit na lamesa ay naging isang lumang kariton. At ang kariton ay naging isang maliit na pwesto sa isang lumang gusali na pinaarkila sa kanila ng isang matandang lalaking may-ari na napahanga sa kabutihan ni Marta. Sa tulong ni Padre Miguel at ng ilang parokyano ng Baslika, naipundar nila ang ilang kagamitan, isang lutuan, isang mixer, at isang display fridge. Dosiria da, iyan ang ipinangalan nila sa bagong tindahan, may maliit na rebulto ng Birheng Maria sa may counter, at isang rosaryo na nakasabit sa pintuan. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko, biro ni Marta habang tinuturo kay Silas kung paano maghalo ng sangkap. Siguro, ngayon mo lang talaga siya nakilala, sagot ni Silas, sabay halik sa kanyang noo. Ang mas nakagugulat ay ang unti-unting pagbabago ni Esther. Mula sa pagiging tahimik at palaging nakayuko sa kanyang telepono, siya na ngayon ang kumukuha ng litrato ng mga produkto, gumagawa ng caption, naglalagay ng hashtags. Isang araw, nilapitan niya si Marta habang nag-aayos ng cupcakes. Nay, pwede ba akong gumawa ng logo? May naisip ako. Simple lang pero may meaning. Tingin mo, okay lang? Napangiti si Marta, hindi lang sa tanong, kundi sa paraan ng pagkakabigkas nito, may lambing, may pagbabalik. Kung ikaw ang gagawa, siguradong maganda yan. Sa mga sumunod na araw, naglaan ng oras si Esther para ayusin ang Instagram ng tindahan. Gumawa siya ng reels, nag-edit ng mga testimonial video ng mga customer, at sinimulan pa ang isang serye ng mga kwento ng pananampalataya. Minsan ay abot-abot ang tuwa ni Marta habang binabasa ang mga comments. Gratido, dosiria da. Levi obolo para mu pay 20 el choro de emu. Mes dukidos, oraw embrulhada. At sa bawat like, share, at mensahe ng papuri, lalong tumibay ang loob ni Esther na nasa tamang lugar sila. Isang hapon, habang nakaschedule ang post ng isang bago nilang produkto, Bolo de Milho Comcoco, nilapitan niya si Marta habang nag-ayos ng mga sahog. Nay, simula ni Esther, pasensya ka na ha. Sa lahat ng mga sinabi ko noon. Sa mga pagtanggi. Sa hiya. Anak, sabay yakap ni Marta sa kanya, mahigpit, mainit, puno ng luha. Akala ko noon, lahat ng nabago sa atin ay pagkawala. Pero ngayon, parang lahat ng nawala, pinalitan ng mas totoo. Mas mahalaga. Esther, bulong ni Marta, ikaw ang isa sa mga dasal ko noon. Ngayon, sagot ka na. At sa pagyakap nilang mag-ina, tila muling pinagbuklod ang pusong minsang nasugatan ng kahihiyan at pag-aalinlangan. Sa oras na yon, wala silang tindahan, customer, o negosyo. Mag-ina lang silang nagkakilala muli, sa gitna ng amoy ng cake at ng pananampalataya. Silas, mula sa gilid ng pintuan, tahimik na pinagmamasdan ang tagpong iyon. Sa kanyang puso, may isang tiim na dasal ng pasasalamat na lumulutang, habang ang sinag ng hapon ay tumatama sa rebulto ng Birheng Maria sa shelf. Ang dosiria da ay hindi na lang negosyo. Isa na itong santuwaryo ng mga himala. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y lumipat sa Aparecida,
pumayag si Esther na sumama sa pamilya sa misa ng linggo. Hindi na ito dahil sa pangungulit ni Martha o sa mga paanyaya ni Samuel, kundi sa sarili niyang kagustuhang intindihin. May tanong na matagal nang hindi matahimik sa kanyang puso, ano nga ba ang nakita ni Tatay sa Birheng Maria na hindi niya makita? Sa labas ng basilika, habang bumababa sila ng sasakyan ni Silas, napansin niya ang dami ng tao, pamilyang magkakayakap, matatandang umiiyak habang nakaluhod, mga kabataang tahimik na nagdarasal. Parang may ibang enerhiya ang lugar, hindi ito parang simbahan lang. May bigat ng presensya, may init na mahirap ipaliwanag. Esther, tawag ni Silas habang nilalagay sa likod ang rosaryo niya. Kung hindi ka pa handa, okay lang. Basta andito lang kami. Ngumiti siya ng bahagya, nangingilid ang kaba. Hindi naman ako sasabog sa loob ng simbahan, di ba, biro niya? Pero walang sumagot. Tila pare-pareho silang alam na ang susunod na mga sandali maaaring baguhin ang lahat. Habang nasa loob ng basilika, umupo si Esther sa gitnang hanay, medyo malayo sa ina at kapatid, parang gustong masolo ang kanyang pwesto. Tahimik siyang nakamasid sa paligid. Nakatingala sa kisam, pinagmamasdan ang mga imahe, mga pinta, ang liwanag na dumaraan sa stained glass. Napalunok siya. Para sa mga taong ito, totoo to, bulong niya sa sarili. Nagsimula ang misa, at sa bawat galaw ng pari, sa bawat tugtog ng organo, at sa bawat katahimikang lumulutang sa hangin, unti-unting lumuluwag ang matigas na bahagi ng kanyang dibdib. Hindi niya naiintindihan ang lahat, pero parang tinatanggap siya ng simbahan, kahit hindi siya sigurado. Nang dumating ang bahagi ng konsagrasyon, tumahimik ang lahat. Itinaas ng pari ang ostya at tinig na may kababaang loob ang lumitaw, ito ang aking katawan. Sa sandaling iyon, hindi inaasahan ni Esther ang mararamdaman niya, parang may humawak sa kanyang kamay. Pero nang lingunin niya ang paligid, walang tao. Tumingala siya, at doon niya nakita sa altar, sa harap mismo ng pari, ang isang figura ng babaeng nakasuot ng asul. Hindi malinaw, hindi parang multo, pero sapat para hindi niya maikaila ang presensya. Hindi ito takot ang nadama niya, kundi katahimikan. Kapayapaan. Anak, isang tinig ang narinig niya sa loob ng kanyang puso. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Nandito lang ako. Bigla siyang napaiyak. Hindi malakas, hindi hysterical. Tahimik pero malalim. Ramdam niya ang bigat ng taong pagtanggi, ang bigat ng galit sa ama, at ang bigat ng sariling pagkalito. Lahat ay bumagsak sa mismong oras na iyon, at ang tanging natira ay isang hininga ng pagtanggap. Pagkatapos ng misa, habang palabas ang karamihan, nanatili siya sa kanyang upuan. Si Martha ay lumapit, marahang naupo sa tabi niya. Nakita mo rin siya, no? Tanong ng ina. Tumango lang si Esther, hindi makapagsalita. Maya-maya pa, lumapit si Samuel, at walang sabi-sabi, niyakap siya. Masaya si Mama Mary, ate. Kasi nandito ka na. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Esther na totoo ang lahat ng ito. Hindi dahil pinilit siya. Hindi dahil sinabi ng ama o ina. Kundi dahil siya mismo ang tinawag at siya mismo ang sumagot. Pagsapit ng gabi, sa kanilang maliit na apartment, habang sila'y nagsasaluhan ng hapunan, tahimik ang lahat. Tila may bagong balanse sa loob ng tahanan. Si Silas, bagaman may pangungusap na gustong sabihin, piniling maghintay. Hanggang si Esther mismo ang nagsalita. Tiny. Napalingon silang lahat. Patawad ha. Sa mga sinabi ko noon. Sa mga panahon na itinulak ko kayo palayo. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit kayo nagbago. At gusto ko na ring magbago. Napaluha si Silas, hindi sa lungkot, kundi sa isang saya na di niya kayang ipaliwanag. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pinagdasal ka lang namin araw-araw. At ngayon, sinagot na kami. Muling lumapit si Martha, hawak ang isang maliit na kahon. Eto, dapat sana ibibigay ko ito sa'yo noon pa. Rosaryo to, yung unang binili ko sa basilika para sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Esther ang kahon. Isang simpleng rosaryo, kulay puti, may maliit na krusipisyo at imahe ng Birheng Maria sa gitna. Salamat, Nay, bulong niya. Ngayon ko lang naintindihan kung anong ibig sabihin ng panalangin mo para sa akin. Lumipas ang gabi na puno ng katahimikan. Hindi kailangang magsalita ng marami. Basta naroon ang presensya ng pag-ibig, ng pananampalataya, at ng bagong simula. Esther, sa kanyang kwarto bago matulog, lumuhod sa tabi ng kama. Hawak ang rosaryo sa kamay, isinara niya ang mga mata at nagsimula sa panalangin.
Maaaring hindi pa niya kabisado ang lahat. Maaaring may tanong pa rin sa puso niya. Pero sa sandaling yon, nagsimula na siya. At sapat na yon. Ang umaga sa Aparecida ay palaging may dalang katahimikan na hindi matutumbasan ng salita. Sa kabila ng dami ng mga debotong naglalakad sa paligid ng basilika, may kapayapaang sumasaklaw sa buong lungsod, parang isang kamay ng langit na tahimik na yumayakap sa bawat sulok. Sa gitna ng katahimikan, isang lumang kotse ang marahang umuusad sa kalsada. Sa loob nito, si Silas, ngayon ay kilala bilang ang driver na tagapayo, ay tahimik na nagmamaneho habang pinagmamasdan ang tanawin ng syudad na siyang naging saksi sa kanyang muling kapanganakan. Lumipas na ang ilang taon mula nang siya, Marta, at ang kanilang mga anak ay dumating sa Aparecida na walang dala kundi pananampalataya. Marami nang nagbago. Sa halip na pulpito, ang sasakyan ang naging espasyo ng kanyang misyon. Ang bawat biyahe ay isang pagkakataon upang makinig, upang magsalita kung kinakailangan, o upang manahimik lamang at hayaang magsalita ang puso ng pasahero. Sa mga mata ng marami, siya'y isang driver lamang. Ngunit sa mga nakasabay na sa kanyang sasakyan, siya ay higit pa roon, isang patotoo ng pag-asa, ng pagbabago, at ng awa ng Birheng Maria. Isang araw, habang papalapit na ang tanghali, walang nakabook na pasahero. Nagdesisyon si Silas na umikot lamang, baka sakaling may makasabay. Nakarating siya sa gilid ng isang maliit na kapilya na madalas hindi dinarayo ng mga turista. Dito siya madalas tumigil kapag nais niyang manalangin. Habang nakatigil ang kotse at nakasandal siya sa upuan, sinulyapan niya ang likod ng sasakyan kung saan palaging nakasabit ang rosaryo. Hinaplos niya ito ng marahan saka pumikit. Hindi niya namalayan ang pag-ikot ng oras hanggang sa mapansin niya ang biglaang pag-iba ng hangin sa loob ng sasakyan. Isang samyo ng pabangong matagal na niyang kilala. Halimuyak ng rosas, pamilyar, mahinhin, pero palaging sapat upang alamin niyang hindi siya nag-iisa. Marahang bumukas ang kanyang mga mata. Hindi siya nagulat. Sa salamin ng kanyang rearview mirror, nakita niya ang figura ng isang babae sa backseat. Nakasuot siya ng asul. Mapayapa ang kanyang mukha. Hindi siya nagsalita, pero ang damdamin ay parabang bumalot sa buong sasakyan, isang pagmamahal na hindi humihingi ng paliwanag. Hindi na kailangan ng salita. Alam ni Silas kung ano ang ibig sabihin ng pagdating na yon. Maraming salamat, bulong niya, pinipigilan ang pagluha. Ang figura ay ngumiti. Marahang tumango. Sa kanyang mga mata ay naroon ang parehong katanungan na minsan ay bumulaga sa kanya sa simula ng lahat, "Anak, bakit mo ako inuusig?" Ngunit ngayon wala nang paninisi, kundi pagpapatibay lamang. Ang pagkakakilala ay buo na. Tumagal ang sandali, ngunit sa huli, tulad ng dati, marahang nawala ang figura, at ang samyo ng rosas ay dahan-dahang lumipad kasabay ng ihip ng hangin mula sa bintana. Nakasandal si Silas, umiti, at pinayagan ang isang luha na bumaba sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno, hindi ng tanong, kundi ng katiyakan. Tapos na ang misyon. At simula pa lamang ito ng mas malalim na tahimik na paglilingkod. Pagsapit ng gabi, habang sabay-sabay silang nagkakainan sa hapag, masayang ikinukwento ni Samuel ang unang araw niya sa seminaryo. "Tay, alam mo ba, sabi ng pari roon, malakas daw ang tawag sa akin. Tinanong niya kung saan ko raw nakuha yung pananampalataya ko. Sabi ko, sa inyo at kay Mama Mary." Si Esther, ngayon ay may sariling negosyo sa tabi ng dosilya ni Marta, ay ngumiti. "Mas matindi pa sa tawag, Sam. Ikaw na yata ang pinakamasipag na batang seminarista sa buong Aparecida." Hindi lang yon, dagdag ni Marta, habang inilalagay ang isang platito ng arroz con leche sa harap ni Silas. "Pati ako, hindi ko na kayang habulin ang mga order sa dosilya. Nakakatawa, no? Dati, hiling lang natin makaraos. Ngayon, binubuhos sa atin lahat." Tahimik si Silas sa isang saglit. Tinitigan niya ang kanyang pamilya. Ang isang dating pastor na ipinagmamalaki ang kanyang pagtutol, ngayon ay isang ama na nakikinig, isang asawa na nagpapasalamat, isang driver na may misyon. Sa ilalim ng liwanag ng maliit na bombilya sa kisame, napuno ang kanyang puso ng pananampalataya, ng kapayapaan, at ng tiyak na kasiguruhan, hindi kailanman pinababayaan ng Birheng Maria ang kanyang mga anak. "Alam niyo ba, Anya, habang marahang ginagalaw ang kutsara sa tasa ng kape, ngayon ko lang lubos na naintindihan kung anong ibig sabihin ng misyon. Hindi ito laging tungkol sa malaking entablado, sa maraming tagapakinig. Minsan, isang tao lang ang sapat. Isang pasahero.
Isang anak. Isang panalangin. Tahimik ang lahat. Pero hindi ito katahimikan ng pag-aalinlangan. Isa itong banal na katahimikan ng mga pusong punong-puno ng biyaya. Sa gabing iyon, bago siya matulog, tumayo sila sa tabi ng bintana. Ang buwan ay bilog na bilog at ang hangin ay malamig at mabango. Kinuha niya ang rosaryo mula sa kanyang lamesa, hinaplos ito at tumingala sa langit. Salamat po, Birheng Maria, bulong niya. Kayo po ang dahilan kung bakit kami buo. At habang sinisimulan niya ang unang butil, isang marahang samyo ng rosas ang muling sumanib sa hangin. Hindi ito huling dasal niya. Pero ito ang dasal ng isang pusong alam na natapos na ang kanyang pakikibaka. At handa na para sa mas malalim pang pananampalataya. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.